Dalawang annulment, isang long-term breakup, at maraming pinagdaanang kontrobersya, ganito hinubog ang buhay pag-ibig ni Aiko Melendez. Pero ngayong 2026, muli siyang nagmahal sa isang lalaking matagal na palang bahagi ng kanyang nakaraan. Ito ba ang happy ending? O isa na namang chapter ng isang komplikadong love story? Bago natin himayin ang kasalukuyan, balikan muna natin ang mas malalim na kwento. Hindi lang ng kanyang mga relasyon, kundi ng kanyang pagkatao, mga pinagdaanan, at kung paano siya naging isa sa pinakamatibay na babae sa showbiz at politika. Ipinanganak si Aiko bilang Mary Aiko Shimoji Melendez noong December 16, 1975, anak ng veteranong aktor na si Jimmy Melendez at ni Elsie Blardoni na may dugong Japanese. Lumaki siya sa Quezon City, isang kapaligiran kung saan ang showbiz ay hindi lang trabaho kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Bata pa lang, sanay na siya sa kamera, sa ilaw at sa pressure. Hindi tulad ng ibang bata, maaga niyang naranasan ang responsibilidad. At marahil doon pa lang ay nagsimula ng mahubog ang kanyang tibay ng loob. Mula child star, naging bahagi siya ng Regal Babies at pagsapit ng dekada 90 ay tuluyan siyang naging isa sa pinakamalaking bituin ng kanyang henerasyon. Hindi lang siya basta sikat, respetado siya. Tumatak ang kanyang pangalan sa mga pelikulang May Minamahal kasama si Aga Muhlach, Maalaala Mo Kaya the Movie, kung saan napatunayan ang kanyang husay sa pag-arte at kahit kailan na nagpatibay sa kanyang pagiging dramatic actress. Sa telebisyon, naging bahagi siya ng Itbulaga at nagkaroon pa ng sariling drama anthology. Isang indikasyon na hindi lang siya artista kundi isang institusyon sa industriya. Ngunit habang nasa rurok siya ng tagumpay, doon din nagsimulang mabuo ang mas komplikadong bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang puso. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang kanyang unang pag-ibig ay si Aga Mulak. Isang relasyon na kinilig ang buong bansa ngunit hindi rin nagtagal. Mula sa kilig, dumaan siya sa realidad ng mas seryosong relasyon. Noong 2000, pinakasalan niya si Jo Marie Iliana. Isang relasyon na puno ng passion ngunit nauwi sa hiwalayan makalipas ang isang taon. Naanal ang kanilang kasal noong 2005 at mayroon silang anak na si Andre. Noong 2006, muling nagpakasal si Aiko kay Martin Jicain at nagkaroon sila ng anak na si Martina, ngunit muli itong nauwi sa annulment noong 2010. Sa puntong ito, tila paulit-ulit ang kwento. Pagmamahal, pag-asa at pagkasira. Ngunit sa halip na tuluyang masira, pinili ni Aiko na maging matatag, lalo na bilang ina. Si Andre ay lumaking malapit sa kanyang ama na si Jo Marie Iliana, habang si Martina naman ay may magandang relasyon kay Martin Jicain. Sa kabila ng hiwalayan, pinili ni Aiko ang kapakanan ng kanyang mga anak. Isang desisyon na nangangailangan ng maturity, sakripisyo at tunay na pagmamahal. Ngunit hindi lang emosyonal na sakit ang kanyang hinarap. Dumaan din siya sa isang yugto ng kanyang buhay kung saan kinailangan niyang harapin ang matinding body shaming. Dahil sa PCOS at hypothyroidism, nagbago ang kanyang katawan. At kasabay nito ang walang tigil na puna ng publiko. Tinawag siyang kung ano-ano, hinusgahan at pinagdudahan ng kanyang halaga bilang babae at artista. Ngunit sa halip na magpatalo, ginamit niya ito bilang lakas. Inayos niya ang kanyang lifestyle, nag-focus sa kanyang kalusugan at higit sa lahat, natutunang mahalin ang sarili. Ang kanyang transformation ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal at mental na pagbabago. Habang inaayos niya ang kanyang sarili, tahimik namang lumalalim ang kanyang papel sa politika. Noong 2001, sa edad na 25, nanalo siya bilang konsehal ng Quezon City 2nd District. 3 sunod na termino ang kanyang pinagsilbihan, isang patunay ng tiwala ng publiko. Matapos ang ilang taon, bumalik siya noong 2022 at muling nanalo sa District 5. At noong 2025 election, muli siyang nanalo para sa kanyang ikalawang sunod na termino na may mahigit 140,000 boto. Sa kabuuan, mahigit isang dekada na ang kanyang serbisyo publiko. Isang bihirang kombinasyon ng kasikatan at kredibilidad. Ngunit kahit gaano siya katatag, hindi rin nawala ang intriga. Lalo na ang kanyang matagal na alitan
kay Aramina. Isang hidwaan na nagsimula noong 2001 at tumagal ng halos 16 na taon. Isang galit na hindi agad naghilom. Ngunit noong 2017, sa isang burol nagkita sila. At doon naganap ang tahimik ngunit makabuluhang reconciliation. Nag-usap sila, nagkapatawaran at tuluyang naghilom ang sugat ng nakaraan. Isang moment na nagpakita ng tunay na maturity. Hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Pagdating sa pag-ibig, ang kanyang pinakamatagal na relasyon ay kay Jae Kong-hoon na tumagal ng halos 8 taon. Marami ang naniwalang siya na ang kanyang forever. Ngunit noong October 2025 ay natapos ito, isang tahimik ngunit mabigat na hiwalayan na muling sumubok sa kanyang puso. At dito na nagsimula ang pinakahindi inaasahang twist sa kanyang kwento, ang pagbabalik ni Wonmig Bondok. Ngunit ang totoo, ang kanilang kwento ay hindi bago. Ito ay isang naudlot na pag-ibig mula pa noong dekada 90. Niligawan siya ni Wonmig noon, may plano silang magkita sa Subic. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa pride at maling timing. Isang maliit na pangyayari na naging malaking what if sa kanilang buhay. Nagkahiwalay sila ng landas, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, at dumaan sa kani-kanilang pagsubok. Ngunit tila hindi pa tapos ang kanilang kwento. Noong December 2025, muling nagtagpo ang dalawa sa vlog ni Aiko. Isang simpleng reunion na nauwi sa muling pagkabuhay ng damdamin. Noong January 2026, kinumpirma ni Wonmig na nililigawan niya si Aiko. Ngayon, hindi na bilang batang aktor, kundi bilang isang lalaking dumaan na sa realidad ng buhay. At pagsapit ng Valentine's Day 2026, opisyal na nilang inamin sila na. Isang 29 years in the making na pag-ibig, isang kwentong hindi minadali, kundi hinubog ng panahon, pagkakamali at pagkakataon. Hindi man ito naging perpekto, may intriga, may tanong, may bashers. Nanindigan si Aiko na walang third party, habang si Wonmig naman ay buong tapang na ipinagtanggol ang kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat, pinili nilang magmahal ng totoo. Ibinahagi nila ang kanilang mga simpleng sandali, mga biyahe, tawanan at oras na magkasama. Na tila patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang ipagsigawan, kundi maramdaman. At higit sa lahat, suportado ito ng kanyang mga anak, isang mahalagang aspeto sa buhay ni Aiko bilang ina. Sa edad na 50, tila nahanap na niya ang kapayapaan, hindi dahil naging perpekto ang kanyang buhay, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang aktres na minsang naging ultimate star, isang politiko na pinili ng tao, isang ina na hindi sumuko, at isang babae na, sa kabila ng lahat, ay naniniwala pa rin sa pag-ibig. Ngayon, ang tanong, ito na ba ang kanyang happy ending o isa na naman itong panibagong kabanata sa isang kwentong patuloy pang sinusulat? Dahil sa huli, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tagumpay, kundi sa dami ng beses siyang bumangon matapos masaktan.